Nabalitaan nyo na ba yung mga nangyayari dito sa Japan? Nagiging magulo ngayon dito sa Japan dahil nga dun sa mga nangyayari ngayon, saka possible na mangyari pala. Iba nga iniisip worth it pa bang tumira dito sa Japan? Uwi na lang ba tayo sa ibang bansa? Ayun. Baka ganun din ang isipin ko. Umuwi na lang ako sa Pilipinas, no? Oh! Hindi nagalaw ang bangsa. Parang si Lisa ng The Black. How you like that? Ganun. Oh, galing ah. May sariling buhay. Stable. Buti pa yung box mo. Bye-bye. Bye-bye. Ish. Ikaw siya yung kamukha mo. DJ. Papa Jack DJ. Diba? Ingat na. Ingat sa work. Ingat ha. Nambate. Magandang araw po sa inyo. Nakapasok na nga sila yun si EG, si Aya. Ayan, at ako naman wala akong pasok ngayon sa trabaho. Pero ngayong araw marami akong gagawin kaya samahan nyo ako ngayong araw. Pero bago yan, ayan, maglalaga muna ako ng itlog. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung itlog dito Meron siyang date kung kailan siya ay expired. Ayan. Nakakatuwa yung mga itlog dito kapag bibili ka sa supermarket. Bawat itlog talaga meron siyang sticker kung saan nakalagay yung date of expiration niya. Kaya kahit tanggalin mo na sa box or sa lalagyan, ilagay mo sa rep, tapos bumili ka ng bagong itlog, makikita mo kung alin dun yung unang may expired. Nakalagay dito December 9, 2025. Yan, laga ko muna to kasi ito yung magiging breakfast ko ngayon. Ayan, kain po tayo. So, dalawang itlog po tayo ngayon, saka black coffee. Nagdalawang itlog muna ako ngayon para, pampaboost lang ng energy. Next week pala, birthday ko na po. Madaragdagan na naman po yung edad natin. Pag ganyang malapit na ang birthday ko, mas lalo ko pong nare-realize na talagang kailangan mag-ingat na rin ako sa mga kinakain ko rin, no? Dalawang itlog. Yan. Sabi ko pa naman kapag birthday ko, gusto ko sana mag-travel kami. Pumasyal kami dun sa mga lugar na hindi pa namin napupuntaan. Kapag naman na malapit na yung birthday ko, nararamdaman naman namin yung malamig na panahon. Kaya parang nakakatamad naman mag-travel kasi sobrang lamig ng panahon sa labas. Aya kasi mahina rin sa lamig. Ayaw niya ng sobrang malamig. Kaya kapag gantong season, mostly ayaw niya talagang lumabas. Pero lumalabas pa rin naman kami kahit winter season, no? Nagta-travel pa rin naman kami. Kaya lang, nababawasan na yung paglabas namin kapag winter season. Kasi nga sobrang lamig. Saka sobrang hirap din talagang mamasyal kapag sobrang lamig ng panahon. Naisip ko sa birthday ko, kakain na lang kami sa labas. Ang importante, magkakasama kaming 4. Siguro kahit naman na hindi ko birthday, next time makakapasyal pa rin naman kami. Kahapon naglabas si Aya ng mga damit namin. Actually, araw-araw pala. Ngayong winter, araw-araw siya naglalaba. Kasi sobrang daming labahin kapag winter season. Yan, kasi doble, minsan triple pa yung suot namin. Kaya isang araw lang, bultuhan agad yung mga damit namin. So araw-araw naglalaba ngayon si Aya. Kaya lang, ngayon ang problema, makulimlim ngayon. Hindi natin malalabas sa sampayan ngayon yung mga sinampay. Kaya ang gagawin ko, ayusin ko lang to. At magbubukas na lang tayo ng heater para dito na lang sa bahay patuyuin to.
mga damit. And meron naman tayo ditong electric heater sa loob ng bahay. Yung mga gantong heater, pag on mo, hindi agad siya nagbubukas. Estimated mga 20 seconds to 30 seconds. Ayan. Ayan, mainit na siya. So, sasarado ko lang tong pintuan ng kwarto ni AG. Dito na lang tayo magpapatuyo ng mga sinampay. Ayan. Huwag na po kayong magtaka no, kung bakit maraming patong-patong dyan. Kasi siyempre meron po akong anak na nag-aaral din po dyan. Tapos si Yuna-chan mahilig sa mga arts. Kaya maraming mga gamit siya dyan. Toys niya and mga books niya nandito rin. Ang laman nito, puro toys ni Yuna-chan. Itong air fryer, tinatabi ko siya dito sa taas ng ref kasi bihira din namin siyang gamitin. Kasi wala tayong mapaglalagyan talaga rito sa pwesto natin kasi sobrang liit lang po nitong kitchen namin eh. Tapos ang malalagay lang natin sa cabinet natin is itong oven, kettle, saka yung rice cooker lang talaga. The rest mga stocks na po yan, saka yung mga plates po namin dito. Pauwi na si Aya ngayon from work para mananghalian ulit dito sa bahay. Pero hindi na ako magluluto ng tanghalian namin kasi kagabi nagluto si Aya ng apritadang manok. So meron pang natitira pa rito kaya yun na lang yung ulamin namin ngayong tanghalian. So ayan, pauwi na si Aya. Init ko muna to tapos kain muna kami. Sa mga users. So, medyo maging maingat ka lang. Horse din ako eh. Horse ka? Mag-ingat ang mga horse. Ha?
And si Aya nakapasok na ulit sa work. And palabas muna ako. So habang may oras ako, ayan, dahil may time ako ngayon, mamamalengke muna ako ng mga pagkain sa bahay, ng mga kailangan. May nagtanong na sa atin ito last time about sa pamamalengke namin. Ayan, sino daw ba ang nakatoka sa pamamalengke? Wala naman po talagang nakatoka sa amin kung sino yung dapat namamalengke o dapat laging namamalengke sa amin. Ayan, basta meron po kaming time at meron kaming kailangan sa bahay, ayan, namamalengke po kami. Katulad nito, wala akong pasok sa trabaho. Ayan, ako na po yung namamalengke o namimili ng mga kailangan sa bahay. Ayan, ngayong araw makulimlim ang panahon, kaya mas lalong malamig ngayon yung panahon. Ayan, nandito ako sa may drugstore Cosmos. Ayan, dito kasi sa drugstore na Cosmos, ayan, dito ako nakakabili ngayon ng murang bigas. Kung naalala nyo, nakabili kami ng murang bigas dun pa sa may Costco. Sabi namin, kapag bibili kami ng bigas, babalik kami dun. Kaya lang sobrang layo nung Costco dito sa amin. Nasa 40 to 50 minutes. Ayan. So, dahil umiikot-ikot kami dito sa mga supermarket dito sa malapit sa amin, hindi sinasadya nakakita ko dito sa Cosmos ng murang bigas. 5 minutes lang siya mula sa bahay. Ayan. Drugstore po ito pero meron din mabibilan ng mga pagkain din po dito. Meron nga rin mabibilang mga blanket dito. Mamura to 1,000 yen lang. Single. Tapos yung double size 1,498. Maganda na rin siya. Mula doon, nandito lang yung bigas. Ayan ito yung Calrose. Sobrang mahal ng 5 kilos. Ito talaga ang presyo niya, nasa 5,000 yen na. Ayan. Meron din namang ayan, may 4,600. Pero yung Calrose na nakita ko, ito po. Ang presyo lang niya is 3,000 yen. Ayan. Meron din dito 4,298 yen. May 4,398 yen. Meron din murang 3,998 yen. Pero mas mura talaga si Calrose. Ayan, 2,998 lang. 5 kilos na po yun. Ayan, kuha na tayo ng isa. Kaya lang isang plastic lang yung pwede nating mabili per person. Ayan. Kung kasama ko si Aya, pwede kami bumili ng 2 plastic nito. Pero okay lang, malapit lang naman kami dito, kaya okay na itong 5 kilos. Uwi na ako. Pakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ko. Ayan nga, yung Calrose na bigas for 2,998. Bumili ako ng senbei. Tapos, yogurt. Yogurt na vanilla, saka yogurt na vanilla yogurt na may strawberry. Ayan. Bumili ako ng Psycho Rose steak. Ayan. Ang tawag yun? Wagyu pala ang tawag dito, no, sa atin. Tapos, bumili ako ng tofu. Ayan. Masarap yan. Lalagyan mo siya ng ginger paste saka ng shoyu, ng soy sauce. Sumuli tayo ng saging
Bili tayo ng, ayan, kiwi. Tapos, avocado. And, ito, cheese. Ayan. Another tofu para sa soup natin. Soup. Tapos, itong wheat bread. Ayan. Total niyan, nasa 5,000 yen. May mga nagtatanong pala about sa mga bill namin ngayon. Yung mga binabayaran namin monthly rito sa Japan. Ayan. Ngayong winter season. Ayan. Actually, autumn season pa lang, no? Pa-winter season pa lang. Ayan. So, yung gas namin, 7,000 yen. Tapos, yung kuryente namin, 13,500 yen. Ayan. Kasama na dyan yung nandito si Mama. Pero siguro bababa pa yan. Kasi nakauwi na si Mama. Yung bill namin sa tubig naman ngayon, nasa 12,000 yen. 2 months na po yun. Tapos, bumababa yung binabayaran namin kapag spring season na. Kasi hindi na namin kailangan gumamit ng heater, hindi na rin namin kailangan gumamit ng aircon kasi maganda yung weather nun. Palabas uli ako. Kanina ko pa talaga plano to na maglakad-lakad. Ayan. Kasi simula nung nagtrabaho ako sa office, ayan, nagbago yung lifestyle ko. Hindi na rin ako masyadong nakakagalaw. Hindi katulad dun sa trabaho ko sa factory. Talagang yung buong katawan ko talaga gumagalaw. Ayan, dito kasi sa bagong trabaho ko, dito nga sa office, mostly nakaupo lang ako. Kaya, ayun, pakiramdam ko wala na ako talagang exercise. Kaya naman sabi ko, kapag may oras ako, ganito na lang gagawin ko. Maglalakad-lakad ako or mag-jogging-jogging. Pero ngayon, lakad na lang muna tayo. Malaki rin naman po, diba, natutulong ng paglalakad. Sa baba, nakita ko dito, para maganda yung view ng lalakaran ko. Sobrang ganda ng view po dito sa lugar namin. Ayan. Malapit lang kasi kami sa bundok. Tapos sa bundok na yan, dahil nga autumn season, ayan, kulay dilaw, kulay pula, kulay orange na yung mga puno. Hindi siya ma-appreciate ng nasa video lang. Mas ma-appreciate mo siya pag personal, tapos malapitan talaga. Kaya lalapit tayo doon para mapakita ko sa inyo. Ayan, 21 minutes, makakarating na tayo dun sa papakita ko sa inyo. Patawid na ako ng tulay. Ganda ng view dito. Ayun, mula pala rito nakikita na yung pupuntahan natin. Ayan, makikita nyo yung to. Nasa tuktok siya ng bundok. Tapos magaganda yung mga puno dyan. Ayan, malapit na tayo. Konting lakad na lang to. Nakikita ko na rito yung temple sa taas. Itong pupuntahan natin, isa to sa mga tourist spot po dito sa lugar namin. Kahit mga taga malalayong lugar, dinadayo talaga to. 25 minutes walk lang mula sa bahay namin to. Napakita ko na rin to kay Mama, nakaakyat na rin siya rito. May mga pictures na rin siya rito. Tapos yung kapatid ko si Jom saka si Shara, ayan, nakaakyat na rin sila rito. Yung mga nagtitinda ng damit dito, piruin mo itong jacket na to, 300 yen na lang. Mga second hand po.
Alam po ng temple na to is Orihime Temple. Pag pupunta kayo dito ng nakasasakyan, meron po silang free parking area po dito. Ayan, meron pang toilet dyan. So makakapag-park kayo for free. Kailangan natin umakyat dito pataas. Alam ko nasa 200 plus step to eh. So dito daw yung paakyat, tas dito naman yung pababa. Nakalagay naman siya in English, Korean, saka Chinese and Japanese. Ayan, akyat tayo. Teka, hinihingal ako. Sabi nila meron daw inoshishi dito. Ayan, baboy ramo. Ayan. Nakalagay rito, mula rito ang 118 steps pa. Konti na lang. Ayan, dito na tayo sa may tuktok. Wow, ganda. Pag-akyat nyo rito, ako na nagsasabi sa inyo, sobrang nakakahingal, no? Bawal sa mga senior na hindi na kayang maglakad, lalo na pataas. Pero kung may sasakyan kayo, meron naman parking dito sa taas. Iba lang yung dadaanan nyo. Ayan. Pero pag mahina ka sa mga ganitong akyatan, wag mo nang subukan. Ito kasi yung gusto ko. Kapag nag-walking ako, gusto ko medyo may pataas, medyo may pababa, para sulit na sulit talaga yung walking. So yun, pag nag-walking ako dito ako umaakyat, kahit pa ulit-ulit po akong umakyat dito, sobrang ganda pa rin, mapapawaw ka pa rin, kasi ibang iba talaga siya sa personal. Alam ko maganda na siya sa video, pero mas maganda siya sa personal. Kaya ayan. Bukod dito, pati na rin yung sa baba naman, yung temple doon, yung Bannaji Temple. Puntahan nyo rin po yun. Sobrang ganda. Lalo nga yung autumn season. Sobrang ganda ng mga kulay ng mga puno ngayon doon. Kasi last time doon kami nagsisigosang ni Yuna-chan. Ayan, yung nag-picture taking kami ng nakakimono. Siya kasama sila Lola 1 and Lola 2. Pero kung umakyat ka rito at hiningal ka, meron namang mga mabibilan dito. May mga hambaiki. Ayan, magpapahinga muna ako dito. Tapos maya baba na rin ako. Tapos maglalakad naman ako pabalik sa bahay. 25 minutes ulit yun. Kanina may mga nakasabay ako sa baba. O mga media sila na parang pinuntahan talaga nila tong lugar na to. Kasi 4 na van yung dala-dala nila. Tapos nung pagbaba nila sa sasakyan, may mga hawak na mga malalaking camera. Siguro i-videohan nila tong lugar na to kasi nga tourist spot nga to dito sa lugar namin at ipapakita dun sa television or ewan ko kung saan. Anyway, nabalitaan nyo na ba yung mga nangyayari dito sa Japan? Alam ko nabalitaan nyo na rin to na about dun nga sa mga nangyayari dito. Ayan, simula nung napalitan yung Prime Minister ng Japan, yung babae na
Nasimula nung umupo siya, ang daming maraming possible na magbago dito sa Japan na kinaiinis ng mga kapwa nating Pilipino, ng mga foreigner, especially mga long-term residents dito. Ayan, katulad po namin. Dito po kasi sa mga katulad po namin na long-term visa, ayan, kailangan namin mag-extend ng visa. Wait lang, andito na yung mga media, umakyat na sila. Ayan o. Mga microphone, malalaking mic. Ayan, nagbibideo-video sila. Baba na rin ako. Ayan, habang naglalakad ako pababa, kwento ko sa inyo yung naputol na kinakwento ko kanina. Ayan, kasi medyo nagiging magulo ngayon dito sa Japan. Dahil nga dun sa mga nangyayari ngayon, saka possible na mangyari pala. Ayan. About sa mga ibang lahi na katulad po natin na nakatira dito sa Japan. Kapag nakatira ka dito sa Japan tapos may visa ka or long-term resident visa ka dito, ayan, kinakailangan mo kasi mag-renew ng visa mo para magpatuloy yung pag-stay mo dito sa Japan. So, katulad ng iba, 1 year lang yung visa, yung iba naman 3 years. So, kapag nag-extend tayo, halimbawa, 1 year pa lang yung visa mo, mag-extend ka next year. So, every year, nagbabayad dito ng 6,000 yen. Ang gustong mangyari kasi ng pamahalaan ngayon, babaguhin yun, gagawin ng 100,000 yen. Kung iisipin mo sobrang layo from 6,000 yen, magiging 100,000 yen. And kung gagawin mo to every year, sobrang mabigat ito sa bulsa ng mga nakatira dito. Kung dati ang pag-apply ng permanent visa rito is 8,000 yen ang pagbabayad ng fee, na ginawa nilang 10,000 yen. Ngayon naman gusto nilang gawin kasi paabutin ito ng 300,000 yen. So kung iisipin mo, times 30 ang itataas ng pagbabayad ng pagiging permanent resident dito. Ako hindi pa po ako permanent resident dito, long-term resident pa lang po ako, and continuous din ako nag-a-apply ng visa. So kung matutuloy yun or ma-approve yung pagbabago ng fee dito sa Japan, sobrang magiging pabigat nga naman talaga dito sa mga katulad kong ibang lahi na hindi Japanese. Ayan. Hindi lang ako, kundi yung karamihan sa mga kababayan natin and ibang lahi. Ang dami nag-aalala sa magiging pagbabago dito sa Japan. Kaya iba nga iniisip worth it pa bang tumira dito sa Japan? Uwi na lang ba tayo sa ibang bansa? Ayun. Pero sa case ko, hindi ganun kadaling isipin yun kasi andito yung mga anak ko, dito nag-aaral. So sa case ko, hindi ganun kadaling magdesisyon na umuwi na lang sa bansa ko, no? Pero kung ako lang mag-isa o wala akong asawa, wala akong mga anak, baka ganun din ang isipin ko, umuwi na lang ako sa Pilipinas, no? Uwi na tayo. Yan, nakauwi na ako. Nandito na rin sila Aya, saka si Yuna, saka si Eiji. Nakauwi na rin. Ito tayo mga baby. Nag-i-English class. Online English class si Yuna siyang. Ay, broccoli is shoot. Sorry.
菜っていいのこれ。いいよ。そう。骨折？ひびが入る。いや、終わってる。はい。大丈夫です。Ba't sinusubuan mo si Kuya? だって手骨折してるの。 Kawawa naman si Kuya. Ikaw pala susubo eh. Ayan, dito na si Kuya EG nga at ayan na po nangyari doon sa kanyang kamay. Ayo. Pakita mo yung kamay mo, Kuya. Yaba. Ayan. Ano ba nangyari dyan? Kwento mo. May, di ba po sa basketball, mano po yung bola, pisa sa akin. Tas yung pagkukuha ko po, ay hindi po ganun. Napaganon. Eh, dito dumiretso dyan. Opo. Oh. Dito sa maliit na ano, ay yung buto po niya, may umano po, parang hibi ga haita, parang may ano. なんか骨があった見てこれ骨でしょ Parang may gumanon. kunting ano. Anong ginawa niyang doktor? Ano, sinukat po ng ano, tas hintayin daw po tumigas yung ano, tas yung parang simento. Nakasemento siya ngayon. Oh. Tigas po. Ayun nga, nakasemento nga siya. あ、それ取るときさ、あれでしょブーンってあれ Para, ano lang siya, hindi siya gumagalaw. Ilang days daw siya na nakasemento? 1 week. 1 week. Tapos, Tas pupunta po ulit sa ano. sila nang ano yan. Oh. Papatingin po ulit. Gigibain na yung semento. Nakatanggal po yung simento. Tatanggalin. Natatanggal po. 1 week lang na nakaganyan. So, 1 week hindi ka nakakapag-basketball muna, ano. Sa Sabado, meron pa naman kayong laban, ano. Kaya hindi ka makakapunta. Pero naman po tanggalin. Hindi. Sayang naman yung punta mo kung tatanggalin. Kaya pag ganyan, pahinga talaga muna. 病院行ったの Viewing, sakit. 最初さ、バスケットボールのさ、学校の保健室だと思っちゃった。 First time po namin kasi mga ano. Daijoubu. Matagal na kasing iniinda ni Kuya EJ yan. Daijoubu. あ、上ね。 Gusto kong alagaan ni yun eh. Alagaan mo ba si Kuya? One chang. One chang si Kuya. Buhay pa naman yung 2 daliri mo. Tatlo. Pahinga ka muna sa basketball for 1 week. Hey. 休み。いいな、休み、学校。学校休みじゃないよ。Diyan na yun. そうなの Oo. Ano lang naman, kamay lang naman yung may problema eh. Hindi naman ano eh. 違う、鉛筆さ、持つないじゃん。 Oh, Toraiso Amari, ano. May buhay pa naman po yung ano. Oでん Yes! Na may odeng, na may odong. Ni Dodong. Odeng na may odong. Specialty ni Dodong. Para kay Tatay. こんにゃくね、知ってたこんにゃくってね、芋でできてるんだよ。作られてるんだよ。芋。J Pinoy Vlogs, ang kasama nyo lagi kahit saan. J Pinoy Vlogs, papakita nila ang buhay sa Japan. Pamilya ang kasama at laging may saya. Kasama kayo mga kababayan.